Bakit may mga demons? Pag-usapan po natin yung origin ng mga demons sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna yung umagang-umaga, alas 5, gising na. At kahapon na madaling araw, medyo na late yung post ko, no? So, nawalan ako ng internet. Now, gusto ko pong batiin yung mga umaga pa lang talagang kasama na natin sa daily devotions natin. Si Sister Jean, Sister Denya, Brother Tony, Alicia, Marshall, Sister Eva, Summer, Louie, Leo, Ronald Benaventura, Ma'am Shi Ana, Venus, Kuya Wax, Liza, Brother Willie, and Hazel. No? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating daily devotions. Now, yung topic po natin ngayon ay the origin of demons. Saan ba sila nagmula? Ano bang pinanggalingan nila? Yung verse po nating babasahin na magmumula po sa Jude, verse 6. Sabi po dito, "And the angels who did not keep their positions of authority, but abandoned their proper dwelling, this he has kept in darkness, bound with everlasting chains for judgment on the great day." Basahin ko po sa Tagalog. "At ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling katungkulan, kundi iniwan ang kanilang sariling tirahan, ay iginapos niya sa mga tanikalang walang hanggan na pinakamalalim na kadiliman hanggang sa paghukom sa dakilang araw." Now, pag tinanong natin, saan ba galing yung mga demons? No? Saan ba nanggaling yung mga demonyo? Now, mahirap pag-usapan yung mga demons kasi konti lang yung information natin mula sa Bible. Hindi gano'n kadami. Kasi po, yung Biblia na hawak natin, ang kadalasang tinatalakay diyan ay istorya ng mga tao. Paano kumilos ang Diyos sa buhay ng mga Bible characters na mga tao. Now, may mga spiritual beings, mga angels, pero hindi dinidiscuss sa Biblia kung ano yung tirahan nila, yung mga details. Yung paano sila nilikha, no? Alam lang natin na lahat ng bagay nilikha ng Diyos, whether visible or invisible, or mga spiritual beings and physical beings. So, we know for sure that God created everything good. Walang masama sa nilikha ng Diyos. Hindi nilikha ng Diyos yung mga demonyo na sila. Nilikha ng Diyos sila na mabubuti, mga angels, angelic beings, mabubuti, walang kasalanan. Pero dahil meron din silang freedom, mas pinili nilang magrebelde sa Diyos. Now, ito po yung ilan sa mga katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, demons follow Satan in rebellion. Now, sabi po sa Revelation chapter 12, verse 7 and 9. "Then war broke out in heaven." So tanda natin, kung paano merong mga gera dito sa mundo, bansa, laban sa bansa, meron ding mga spiritual wars, mga labanan sa mga spiritual beings, sa mga anghel. Meron silang gera din. So sabi dito, "Then war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon." Yung dragon po rito si Satan. Si Michael po, isa po itong mabuting anghel. Isipin nyo, mataas yung posisyon nito ni Michael. "And his angels." Ibig sabihin si Michael, meron siyang mga anghel din na kumbaga under his command. Nakipaglaban siya sa dragon, si Satan. "And the dragon and his angels fought back." So ibig sabihin, parang merong rito, no? Dalawang generals, si Michael tsaka si Satan. Tapos pareho silang may army, no? May mga angels. Yung isa, fallen angels. Ibig sabihin, mga nagrebelde at sumunod kay Satan. Verse 8, "But he was not strong enough, and they lost their place in heaven. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him." So malinaw po dito na yung mga demons, sila yung mga fallen angels na sumunod kay Satan.
na nagrebelde laban sa Diyos. Of course, itong Revelation chapter 12 verse 7 and 9, may sarili siyang context na mahaba-habang aralan at pwede nating talakayin later on. Now, pangalawa po, demons fight against God's people. Yung mga demons po, nakikipagdigma rin sila laban sa bayan ng Diyos, sa mga Kristiyano. Now, hindi mo naman sila makikita physically kasi sila yung mga spiritual beings. Meron silang mga influence, lalo na sa mga masasamang tao, lalo na sa mga panahon ng persecution, pag-uusig sa mga Kristiyano. Kung nababalitaan nyo yung mga Christian martyrs, no? Mga Kristiyanong sinusunog, mga Kristiyanong pinagpapapatay sa Nigeria, for example, at sa mga sa ilalim ng mga extremist na mga Muslim countries, yung mga extreme na minsan pinagbibintangan sila ng, lalo na nagpa-practice ng blasphemy law, na pinagbibintangan yung ibang mga Kristiyano na nagba-blaspheme, nilalapastangan yung Diyos ng mga Muslim. So, may mga ganun po na extreme na cases. Now, sa mga extreme situations, lalo na sa mga extreme, no, mga persecutions, throughout history, makikita nyo naman po yung pagpa-persecute sa mga Christians throughout history, laging po mga demonic influences. Alam nyo po yung mga bansa po, nakwento ko na po sa inyo nung nakaraan, no, nung tinukso ni Satanas si Eva at Adan, lahat ng mga bansa galing kila Eva at Adan ay napasa ilalim din ng kapangyarihan ni Satanas. Kung paanong yung si Cain, for example, under the influence of Satan, ganun din yung maraming mga bansa na nagmula kila Eva at Adan. Napasa ilalim sila sa kapangyarihan ni Satanas. Ako po naniniwala na yung mga nations, mga bansa, mga ethnic groups, kasi organized si Satanas organized yung kingdom niya ina-assign niya sa mga demons niya. Kaya po may mababasa tayo sa Book of Daniel na merong Prince of Persia na demon na naka-assign sa Iran. Iran ngayon, pero dati Persia. So, mapapansin niyo po sa Biblia na Roman Empire, yung kasagsagan ng persecution ng mga Kristiyano dyan, yung mga demons behind those emperors, sila talaga yung nag-i-instigate, sila nagpapasimula ng pakibaka, yung pagpa-persecute, pag-uusig sa mga Kristiyano. So, pwede pong malawakan, pwedeng personal, nangyayari po yan, no? Kahit sa atin pong mga buhay, personal na buhay, meron talaga mga demonic attacks. Pangatlo po, demons fall under God's authority. Ano po ibig sabihin nito? Bagamat yung mga diablo ay masasama talaga, hindi kanila pwedeng gawan ng kasamaan nang walang pahintulot ng Diyos. Ano pong ibig sabihin nun? Yung mga diablo, hindi sila sovereign. Hindi sila, si God lang yung sovereign. Bigyan ko po na yung example sa Luke chapter 8 verse 31 to 32. Sabi po dito, and they begged Jesus repeatedly not to order them to go into the abyss. A large herd of pigs was feeding there on the hillside. The demons begged Jesus to let them go into the pigs and he gave them permission. Kahit yung mga diablo humingi ng permission kay Jesus, no? Mababasa niyo rin po yan sa Job chapter 1 and chapter 2. Magbigay po tayo ng isang verse. Halimbawa dito sa Job chapter 1 verse 12. The Lord said to Satan, very well then, everything he has is in your power, but on the man himself do not lay a finger. Then Satan went out from the presence of the Lord. Ibig sabihin, maging si Satanas sa panahon ng pagtutukso kay Job or pagpapahirap kay Job, humihingi muna siya ng permission sa Diyos. Of course, marami kayong tanong. I'm sure marami kayong mga tanong sa isipan na, ibig sabihin, pag ako tinutokso or may ginagawa yung diablo dito sa mundo, may permission ng Diyos. Parang masama rin yata yung Diyos. That's not the point of the book of Job. Actually, yung beauty ng sinasabi ko na ito, ibig sabihin, yung kapangyarihan ni Satanas ay nasa ilalim pa rin ng karunungan at kapangyarihan ng Diyos.
Papahintulutan ng Diyos yan kapag ang Diyos ay may purpose. At yung purpose ng Diyos laging maganda. Kahit ang intention ni Satanas ay masama, ang plano ng Diyos ay mabuti. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, fear no one but God alone. Wala po tayong dapat katakutan. Tayong mga bata kasi lumaki tayo sa mga magandang gabi bayan, no? Lumaki tayo sa mga katatakutan at ngayon parang di na uso yata yun, no? Ang dami nating kinakatakutan dito sa Pilipinas, no? Mga kapre, duwende, mga engkanto, impacto, at kung ano-ano pa. Mga kapatid, ako, may kinakatakutan ko din yun dati ng bata ako, no? Pero habang nag-aaral ako ng Biblia, lalo ko nare-realize, wala pala tayong dapat katakutan. Fear no one but God alone. Isa lang pala dapat natin katakutan, yung Diyos lamang at wala nang iba pa. Kaya mga kapatid, ikaw na nakikinig ngayon, no? Be fearless. Walang kinakatakutan at wala tayong dapat katakutan. Kasi ang Diyos lang ang makapangyarihan sa lahat. At yung diablo, kahit yung diablo hindi makakakilos nang walang pahintulot ng Diyos. Pangalawa po, fix your eyes on Christ's victory. Ang ating Panginoon Jesucristo, sinasabi ng banal na kasulatan, the reason the Son of God appeared is to destroy the works of the devil. Naparito ang anak ng tao upang wasakin ang mga gawa ng diablo. And Jesus won the victory. Ang ating Panginoon Jesucristo ay nagtagumpay na laban kay Satanas. And we have to fix our eyes on that victory when Jesus Christ died on the cross and rose from the dead. Kahit sa Satanas, wala nang hold sa kahit sino man sa atin. Wala na siyang laban. Ang kaya lang gawin ng Satanas ay deception. Pero Satan has no authority over us because Jesus is our King. He is our Lord and He has full authority over us. And number 3 po, focus on your status in Christ. Alam niyo po ba na ang ating Panginoon Jesucristo, siya lang ang kaisa-isang anak ng Diyos. At tayo po, itinuturing ding mga anak ng Diyos. So, anong nangyari? Ang nangyari po ay tayo ay inadapt. We are adopted children of God. At binigyan tayo ng parehong status ni Jesus Christ. Kung paano at ating Panginoon Jesucristo ay may authority over demons, over Satan, ganun rin po ang mga mananampalataya. We have authority over them because we have the authority of the Lord Jesus Christ. Yun po yung identity na binigay sa atin ng Diyos. Kaya nga po sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, kabanatang 6, ito po yung maraming mga gulo, lawsuits at demandahan sa mga mananampalataya sa Korinto. Sabi ni Apostol Pablo, alam nyo ba? Sabi dito, don't you know that we will judge angels? Basically lang sinasabi ni Apostol Pablo rito, tayo nga yung magja-judge sa mga anghel eh. Tapos nagdedemandahan kayo, pupunta kayo sa judge na hindi mananampalataya at doon kayo magpapahukom. Kayo nga yung maghuhukom sa mga fallen angels. How much more the things of this life? Kung meron man nag-aaral ng law sa atin dito, no? Ay mga lawyer na parang obiter dictum to eh. Kumbaga basta sinabi lang ni Apostol Pablo, no, na don't you know that we will judge angels? Alam niyo ba na tayo ang maghuhukom? Sa Tagalog po, hindi ba ninyo alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? What does it mean? Ibig sabihin, yung mga Kristiyano, they have authority over demons, mga fallen angels. Bakit po? Simply because we are in Christ. Ganun po kahalaga yung salitang in Christ, na kay Kristo ka. At kung ano ang authority ni Jesus, yun din ang authority mo. Kung paano si Jesus ang hahatol sa lahat, tayo rin ang hahatol sa mga diablo. Now, para po sa ating discussion, why does knowing our status in Christ give us courage and victory? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups at samahan niyo po ako sa panalangin. Lord God, Satan and his angels are no match for you. You are all-powerful and they are subject to your authority. Thank you for reminding me that Jesus is stronger than
every enemy I cannot see. When I feel afraid or weak, help me remember that you are with me and that nothing can separate me from your care. Teach me to trust you instead of being afraid, to run to you instead of hiding, and to believe that your power is always enough. I trust that Satan and his demons cannot harm or destroy me, for I am safe in your hands. I rest in your power. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Sir Tony Levado na partner po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain po kayo natin Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.